Simon! Naubusan tayo ng oras! Saglit lang, Elias. Magmadali na tayo, Senyor Simon. Tayo na! Ayun sila! Habulin ang dalawang yun! Senyor Simon, wala na tayong sapat na oras. Kailangan nating magmadali. Magpalit tayo ng damit upang isipin lang ako si Crisostomo Ibarra. Bilisan natin si Ginoong Simon. Elias, tulungan mo ako. Magmadali na tayo, Senyor Simon. Malapit na sila. Vamonos! Rapido! Hulihin ang mga yan! Pagtao ka dito sa ilalim ng palapat at wag na wag kang lalabas. Vámonos, rápido! Fuego! Ang ganda ng talawin, mga binibini. Oo nga. Nakakamangha. Buenos días a todos Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng ating makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalago sa isa palayan. Nangyari man ay walang matinong lawa sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang nakaisip nito. Magbukas ng ilog Pasig na gawa sa kanal at sara ng dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pondo upang ipangbabayad sa mga manggagawa? Di na kailangan Don Custodio, pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na mga bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin trabaho ang mga mamamayan, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lang ang dala niyan, Senyor. Kaguluhan? O Basilio. O Kapitan, Kamusta na pala ang binubuo niyong akademya ng Wake Up Kastila? mabuti naman po Kapitan. Handa na po ang mga guro at ang kagamitan sa paaralan. Naman kayo kumukuha ng pondo. Ngunit niregaluhan na namin ang dalawang kapayong kastanyong general at nangako siyang tutulungan niya kami. Mabuti naman kung ganun. Sana may matagumpayan ang inyong mga plano. Paano, mauna na ako sa taas? Sige ho, Kapitan. Mukhang nagkakasuhan ka dyan. Pwede bang sumali sa inyo? Opo naman, Senyor. Buena, baka gusto niyo akong saluhan ng serbesa doon. Tayo'y uminom. Maraming salamat. Subalit kami ay Hindi umiinom, ha? Sabi nga ni Padre Camora, masama ang puro tubig ang iniinom. Pabatid mo rin kay Padre Camora na kung tubig na lang ang iniinom niya kaysa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam naman namin na ang tawag sa amin ng mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Alam naman nating lahat ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalagang ito? Ito'y hindi kababalaghan, senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, pardonami. Parang napakatapang mong sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal at matalik na kaibigan ni Kapitan General. Ganun ba? Mawalang galang na po, Kapitan. Ngunit nalalaman niyo ba kung saang banda ng lawa kung saan namatay ang nagngangalang Ibarra? Ibarra? O Ibarra nga ba yun? Ibarra? Si Crisostomo Ibarra? Ngunit saan nga ba siya namatay? Ayon sa mga kawal, Vamonos! Rapido! Hulihin ang mga yan! Vámonos, rápido! Fuego! At ngayon, 13 taon na ang nakalipas na mangyaring iyon. Kung gayoy, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Kasama sa libing ang kanyang ama. Ha ha ha.
Alam mo ba, anak? Kung susunod mong kaarawan, masusuot mo na ang iyong say. Talaga, itay? Oo, anak. Telesporo, kabisang tales. Magandang umaga mga padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang kailangan ko magbayad ng buwis sa aking sariling lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang paminerwisyo. Ngayon ako ay magbabayad. Mapipilit ba nila ako? Akin ang lupang ito! Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Ulihin ang batang iyon at gawing kawal. Tara na! Tara na! Kung hindi ka magbabayad ng 200 piso, mapipilitan kaming patayin ng iyong anak. Sa ating time, Carla, Tagal na rin ang punta ko rito. Naalala ko pa ang mga nangyayari. Saro yung pang lahat ng aking pag-iisip. Parang kailan lang sakit na sinapit ko. Senyor, maaari po ba kita tulungan? Bakit ka dito sa pagkata? Sino ako sa tingin? Senyor Simon, ako to, si Basilio. Hindi mo na ba ako naalala? Oo, akalain ang kayo si Senyor Simon at Jesus para ay salamat. Mula sa kwento ni Padre Tolentino at Kapitan Basilio Panina, kayo na po ang nag-joke at nagpapatupad ng public service. Tama ang lahat. Kung gayon, ano ang nangyari sa taong dati kong tinitingala? Mas ginagamit ko ng pag-uutak ko ngayon, hindi ko para pinipara na tonto lang ang pag-iisip, nais na makatulong sa kapwa. Ngunit senyor, iba ang hinahangad namin isagani para sa inyo. Senyor, magiging isa akong doktor. Katulad ko, nais ng mga kasamahan namin na matupad ang kanilang mga pangarap at ni isagani. Saksihan ko na yan. Pagkamatayan ng iyong ina at kapatid kong si Crispin, ngunit ano ang iyong ginawa upang makamit nila ang kanilang justisya? Senyor, wala na po ako magagawa. Kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang buhay ng aking ina. Hindi ako mayaman, isa lamang akong pobre na kailangan pang manilbihan upang makapag-aral. Anong saysay na paghiganti ko? Anong saysay na sumama ko sa iyong plano, senyor? Kamatayan ng isang tao para sa kamatayan ng isang nakikinig. Pag-isipan mo mabuti, Dr. Basilio. May dadalungan na ako. Basilio, Senyor Simon, may dalawang bagay ka na pagpipilian. ano yun, senyor Simon? Una, justisya ng pagkamatay ng iyong ina at kapatid mo si Crispin. Pangalawa, ang pagiging ganap mo na isang doktor. Pumili ka. Senyor Simon, kung papipiliin ako, mas pipiliin ko na lang maging isang doktor. Anong pang saysay na aking paghiganti kung hindi na maibabalik ang buhay ng aking ina at ni Crispin? Ano pang saysay? Ano ang kamatayan ng isang tao kumpara sa kamatayan ng isang katipunan? Pumili ka. Basilio, magpasya ka. Kailangan mo nang mag-isip ng isang oras upang magsimula na ang isang magsikan. Ngunit senyor, kapag ipagpapatuloy natin ang himagsikan, kasamaan at kaguluhan lang may dudulot nito. Ngunit ang paghihimagsik ay ang tanging pag-asa. Nawawalan ka na ng prinsipyo at katauhan. Nakikita kong hindi ka na tunay na Pilipino, kundi busabos na Espanya. Senyor, lahat yan ay walang katotohanan. Kung ganun, Basilio, alang-alang sa alaala ni Elias, ikaw ang mamumuno sa hukbo at lusubin ng Santa Clara at kukunin ang mahal kong si Maria Clara. Ikanalulungkot ko isabihin sa iyo, senyor, ang minamahal mong si Maria Clara ay wala na. Ano? Hindi maaari. Ang aking Maria Clara ay buhay pa.
Ngunit senyor, yan ang katotohanan. Wala na si Maria Clara. Kailangan mo lang tanggapin ang katotohanan. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko pa siya. Ililigtas ko pa siya ngayon. Hindi man lang niya ako nakita na nagbalik. Hindi man lang niya ako nakita na buhay. Paano nangyari yon, Basilio? Senyor, kailangan mo lang tanggapin. Wala talaga si Maria Clara. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapanlin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ilikawan, na yan lang nakadaman ng wagas na pagkamanghang. Hiling ka lang naman na tayo na sanang dalawa, siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Senyora, tsaka po. Magandang gabi, Sr. Simon. Magandang gabi, Doña Victorina. Maaari ko bang ibigay ang lampara kay binibining Paulita? Hindi ka na ba dadalo sa kasalan? Salamat at ako'y may pupuntahan pa. Amiga! Kayo ba'y nauhaw, mami? Opo, senyora. Maaari bang makahingi? Iho, Senyora! pagsilbihan mo ang aking mga bisita. Opo, senyora. Bakit hindi na gumagana ang lamparang ito? Madali lang ayusin ito. Teka, bakit may liham sa ilalim ng lamparang ito? Magandang gabi, Juan Crisostomo Ibarra. Hindi magandang biro yan. Ano ba kayo? Huwag na kayong mabahala. Hindi naman siguro totoo yun. Ngunit ang taong iyan ay matagal ng patay. Ngunit, ito ay sulat ng Crisostomo Ibarra. Baka gusto mo tayong patayin. Huwag kitang alalanin. Tuloy ang ating kasiyahan. Ano din pakitaas ng mitsa ng ating lampara. Sige, sabi ko. Kabay! Sagani, saan ka pupunta? Punta ako sa bahay ni Kapitan Don Tiago. Utang na loob. Huwag ka na pumunta doon. May sasabog na lampara. Hindi! Kailangan ko pumunta sa aking minamahal na si Paulita. Ikaw bahala Isagani. Basta ako, binalaan na kita. Isagani? Hoy, magnanakaw!
Batang dahan-dahan sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Di pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang maganda Oh, basa. ka walang sala. Halika na, tuklasin ang mundo ng isip. Isa pa. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isip. Tindog, tindog, tindog. Tindog, Nabarang ka, tindog, tindog. duko ang luhaan na sa kalusugan. Tamang kamay, di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka na? Mamangakot sa iyong isip na pilit dinidikit ng kamatayan. Oh, di ka nag-iisa. Huwag